sa Double B! Nasa linya na natin si Bacolod City Representative Alfredo Albi Benitez, Deputy Speaker, House of Representatives. Congressman Albi, magandang umaga, si Joel Siweng. Good morning po. Magandang umaga, Sir Joel, Ma'am Weng, at magandang umaga sa lahat ng kikinig sa inyo. Kung Albi, kausap namin si Chairman Garcia. Sabi niya, kung ang layunin ng pagpupuspon matipid yung pondo at magamit po sa pagtugon sa problema po natin sa oil crisis, mukhang hindi daw pwede, hindi daw uubra daw po yun dahil yan daw po unconstitutional. Ano po ang initial reaction niyo po dyan? Tama po yun, no? Pero kasi yung pondo, hindi pa naman nabibigay sa COMELEC. Kasi constitutional body siya. So pag nabigay na ang pondo dun sa kanila, talagang hindi na po pwedeng makuha yun at gamitin sa ibang bagay outside COMELEC. Pero kung yung pondo nasa National Treasury pa, pwede po pa i-treat yan na parang savings at pwede pong gamitin muna itong pondo na to sa itong fiscal year. Alam mo natin, ang Kongreso, nagpapass ng annual budget yon. So every year, meron po tayong budget na ni-appropriate. Next year, iba na naman. So parang ang gagawin natin, gagamitin muna natin itong pondo nila at ibabalik na lang sa susunod na taon. Okay, pero So pwede pa po. ang sinasabi naman ni Senator Ping, halimbawa, pwede mong gamitin pero hindi mo pwedeng gamitin. Kung hindi gagamitin ng COMELEC, kailangan i-declare muna siya na savings, Congressman. Tama po yun. Yes. So it will be declared as savings from the National Treasury, national government, at gagamitin muna for other purposes. Wala Okay. bang ibang pwedeng pagkunan ng pondo, Deputy Speaker? Ma'am, ang ginagawa po ng Kongreso ngayon, kasi hindi po natin alam kung kaano katagal itong magiging pagtaas ng presyo. Sa kikita po natin, at saka dapat po planuhin natin, na magiging matagal po ito. Hindi pa po nagkakasundo dun sa US at saka sa Iran. So malamang po hindi matatapos tong pagtaas ng langis itong mga susunod na linggo o baka buwan. So ang ginagawa po natin, naghahanap po tayo ng resources o ng pondo na para ma-mitigate ang impact ng oil crisis. At ang ginagawa po natin yan, tinitingnan po natin sa lahat ng mga appropriation ng 6.7 trillion, ginawa po ng budget ng Kongreso, saan po tayo pwedeng mag-realign o mag-reappropriate ng mga funds pang laban dito sa pagtaas ng presyo. 16. So yun po ang isa sa mga tinitingnan namin, ang barangay election. Pero today po, pero meeting sa Congress, lahat po ng about 13 or 14 committees, pag-uusapan saan po pwede tayo i-identify yung mga hindi na priority natin for the 2026 budget at ilipat na lang natin para sa mga financial assistance sa mga targeted sectors na nahihirapan sa ngayong mga panahon. Alright, 19 billion pala ang pondo para dito. Okay, Sabi lang ng 3 billion nagamit na. nagamit na ng at so meron pa tayong 16 billion. At tapos Tama po yun. sinasabi ninyo, kung Albi, magpupulong kayo para maghanap pa ng ibang pondo, hindi na priority, gamitin natin dito sa sa oil Energy crisis crisis. response. Oo. Tingin nyo, initially, may nakikita na ba kayong, pwede nating magamit Iba pa. itong 16 billion na ito? Para paano? Ayuda na naman ulit? Paano ang gagawin natin? Well, ang napag-usapan at tingin ko dapat maging targeted na lang po tayo sa approach ng financial assistance. Wag na po yung parang lahat-lahat dahil hindi po natin kaya. Baka mabankrupt lang tayo at hindi naman talaga na-meet ang goal or objective natin. So yung targeted sectors na pinag-iisipan is yung agriculture, fisheries, public transportation, at saka yung mga distribution and logistics, lalo na sa mga pagkain. So ang pinag-iisipan is dapat ang assistance is pagbaba ng langis or fuel vouchers ang pinag-iisipan para yung ginagamit ng mga farmers, ng mga fisher folks at saka yung mga namamasahe at saka yung gumagamit ng pagdala ng mga pagkain mabigyan sila ng subsidy. So doon po tayo nagfo-focus. So kung kailangan natin ng fuel vouchers para pang mitigate ng impact ng oil crisis, saan po natin kukunin yung pera? Kasi nung pinasa yung 2026 budget, wala pa to .
So mag-iiba na yung priorities natin. So we will shore up as much funds as we can para matulungan itong mga sectors na to. So saan manggagaling yan? Yan ang pinag-uusapan ng Kongreso ngayon. As we speak, 9 a.m. mamaya, meron ng joint committee meeting para hanapin yung pondo na yon. Sir, Sir Joel, nung COVID, almost 387 billion ang realign natin to Okay. mitigate the impact ng COVID. So dito tatingin ko baka dapat mas malaki kasi nakikita ko to baka mas malaking impact to kaysa sa COVID ano nangyari sa COVID. okay. Maliban po doon sa pondo para sa barangay elections, meron pa ba kayong ibang nakikita sa 2026 budget na pwede nating i-realign? Sa tingin ko marami. Yung pinag-uusapan na nila is yung mga seminars, yung mga non-essential na budget, yung mga capital outlay. Baka pwede na ipagliban muna itong taon na to, ibalik na lang next year yan. So yan ang mga pinag-uusapan ng lower house ngayon. Okay, ito lang kung kasi binigyan nyo ng kapangyarihan si Presidente, no? Yung pag-suspend, kundi man tuloy ang pagtanggal sa excise tax. Pero hanggang ngayon, hindi natin alam kung anong desisyon ng Malacanang dito sa bagay na ito. Well, As far as Malacanang is concerned, nakita nyo bang, hindi ba kayo nakukulangan doon sa mga hakbang ng pamahalaan para ma-mitigate yung impact nitong oil crisis natin? well, nung binigay natin yung powers to suspend yung excise tax, magkano lang yung presyo ng gasolina noon at saka ng diesel? Medyo Opo. nasa 100 pa lang yata o 110. Ngayon, umaabot na ng 150. So, kung isususpend natin yung excise tax, matitipid lang po dyan is mga 10 piso sa diesel at 6 na piso sa gasolina. Baka wala pong impact. Okay. That will amount to about 200 billion. Baka mas maigi, itong 200 billion, ibigay na lang natin sa mga target sectors, yung mga sinabi ko, para makatulong. So, yun ang tingin kong desisyon na ginagawa ngayon ng Malacanang na saan pa mas maganda? Mas maganda ba i-suspend o i-reallocate na lang tong 200 billion na makukuha dito sa excise tax sa mga targeted sectors? Kasi Sir Joel, nakikita natin nagbibigay na ayuda 5,000, 10,000. Hanggang kailan yan? Unang-una, baka nga 1 linggo lang yan, ubos na eh. So our approach here, it has to be kumbaga mas holistic para makatulong talaga. Baka naman parang kagatlan ng lamok yung yung tulong natin sa kanila at walang impact. Nakikita nyo ba, Deputy Speaker, yung possibility na magbigay na supplemental budget ang Kongreso dito in case kailangang humiling ang Malacanang? Sa tingin ko dapat. No? Yan ang pinag-uusapan ngayon. And in fact, mamaya titingnan natin because of the urgency of time, baka mag-request po tayo ng special session para maaprubahan itong realignment na pinag-iisipan natin. Okay. Sa tingin niyo magkano kailangan supplemental budget kung sakali? Ako, kung 387 yung billion ang ginawa natin nung panahon ng COVID, sa tingin ko, mahina ang 500 billion dito. 500 billion. Kaya lang pag supplemental budget, kailangan yung may malinaw na pagkukunan ng pondo and hihina ekonomiya eh. So, uutangin ba natin yung 500 billion na ito? Well, hindi. Kasi yung 6.7 trillion will still be the same. Magre-realign lang po tayo ng mga priorities na pondo sa itong pinag-iisipan na programa pang mitigate ng pagtaas ng lagis. Alright, ang Malacanang ay nananawagan po ng bayanihan at marami na rin po sa ating mga kababayan. Although hindi nila gusto pero napipuwersa ho sila magtipid at maghanap ng iba pang mapagkakakitaan. Pero sa bahagi po ng House of Representatives, meron na ba kayong pagtitipid na ginawa po dyan, Deputy Speaker? Baka meron naman at ibalita nyo naman po sa amin. Totoo yan. Kasama po kami sa lahat ng mga hakbang na ginagawa ng government. Nagtitipid po sa mga travel, sa mga kung saan yung mga panggastos. In fact, kakausap ko lang kay Speaker. Baka pwede na isasuggest ko po like yung mga sweldo ng mga congressman kasi gusto natin po i-postpone ng barangay election ng 6 months. Baka yung 6 months ang sweldo ng congressman i-donate na lang natin po sa
crisis na to, no? Kaya pinag-iisipan is to purchase 6. mga fuel vouchers para i-distribute sa mga nangangailangan. So 6 months hindi susweldo ang mga kongresista kung masusunod ang panukala po ninyo. Well, kakakausap ko lang, pero ako pa lang yun, no? At saka si Speaker. So, titingnan po natin kung ano pa siya ng mga kasamahan. Pero maganda yun. Oo. Magkano matitipid ninyo kung yan ay matutuloy, Oo. Kong Albi? 300 plus Siguro, sila eh. ano po, mga 500 million. Kasi magkano po, salary Malaki 5, no? din yun. Mga Oo. 200 plus per Oo. congressman ang sweldo per Oo. month. So, times 6, mga 1.5. Mhm. Hindi kaya magdelikado, 318. hindi kaya magdelikado si Speaker. Ano po? Hindi kaya magdelikado si Speaker pag tinuloy. Bayanihan nga eh, Hindi po. bayanihan. Pero Di ba? ito, voluntary naman to. Hindi naman po Okay. ito para minamandate. Oo. Unlike po na ginagawa po natin, sa lahat ng mga ahensya, naghahanap po tayo ng pondo para ma-shore up. So Simple dahil- lang po yung kasi total budget ng mga departments nasa 4.7 trillion. Oo. So yung 4.7 trillion, tanggalan nyo lang po ng 10 to 15% lang. Hindi po mararamdaman ng mga departments yan. Eh nasa 500 billion na po yun. So dahil ikaw ang nagpanukala, ikaw ang unang-unang willing na mag-let go ng 6 months mo salary, Deputy Speaker. Kayang-kaya ni Kong Yes. Albi yan. Oh, yes daw. Oo. Sige. Oh, sige. Tsaka kung matutuloy ito at sinasabi nyo nga voluntary, kung Oo. pwedeng voluntary, sabihin nyo sa amin yung hindi sasama. De, at least kung sino yung nagbigay. Para yung hindi nagbigay, alam natin. Kanya-kanya lang po. Bahala na po House yan kung paano nila ano yan. Pero Kung Albi, yan po oo. yung pinag-iisipan. At pwede po yung HOR diretso po magbayad sa mga gas station para mag-issue ng mga vouchers. At least doon sa At mga saka- distrito po ninyo. Oo. no? Mm-mm. At saka po dapat po para para mas malinaw, mas may transparency, may accountability. Ang pinag-iisipan talaga voucher system sa gasolina. Dahil ang problema taas ng gasolina eh. Totoo po. Opo. So Diesel. para at least hindi po lahat cash ang binibigay ng mga ayuda, hindi po natin alam kung saan po nagagamit yung mga ibang pera na yun eh. Oo, Alright. makikibalita kami sa mga mapagkakasunduan sa Oo, inyong sir. mga pulong. But in Sige the po. meantime, Okay. Kong, salamat. Sir, Mag-ingat thank ka. you. Good morning. Okay, maraming salamat. Thank you. Si Congressman Albi Benitez, Deputy, Deputy Speaker, Speaker. House of Representatives, mga kapuso. Maganda, 500 million, ang laki. 6 Malaki months. din. Hilingan, walang pinopro